Sa sandaling tumunog ang himig na marangal at matikas, natigilan ang dalaga. Hindi iyon ang himig ng pambansang awit. At ang bandilang dahan-dahang itinitaas sa tuktok ng poste ay hindi ang watawat na may araw at tatlong bituin na kanyang kinagisnan. Malinaw at malakas ang boses mula sa speaker sa buong estadium, ipinapahayag ang pangalan ng nagwagi ng gintong medalya mula sa Tsina. Ang dalagang iyon, si Isabela Reyes, ay nakatayo sa pinakamataas na baitang ng karangalan. Ang kanyang mukha'y walang bahid ng anumang emosyon sa gitna ng dumadagundong na palakpakan. Bagamat siya ang bumasag sa rekord ng Asya, ang umangkin sa unang pwesto, napilitan siyang tumayo roon bilang kinatawan ng Tsina. Kahit sa likod ng kanyang pangalang Isabela Reyes, idinikit nila ang salitang Tsina na puno ng pamimilit. Nagpatuloy ang seremonya, patuloy na umiikot ang mga kamera ng telebisyon, kinukunan ang bawat sandali. Ngunit isang segundo lang ang lumipas, biglang tumalikod si Isabela. Sa libu-libong manonood, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang likuran. Hinawakan ang sports jacket na nakasampay lang sa kanyang mga balikat, ang bandila na may kulay bughaw, pula. Ang sagradong simbolo at dangal ng kanyang lahi ay tahimik na bumukas at lumadlad sa kanyang likuran. Ang buong estadium ay sandaling natahimik bago umugong ang isang malakas na hiyawan ng pagkamangha na kumalat na parang alon. Hindi na nakahabol ang mga kamera ng mga internasyonal na himpilan ng telebisyon. Milyon-milyong manonood sa buong mundo ang sabay-sabay na nakasaksi sa sandaling iyon. Dahan-dahang itinaas pa ni Isabela ang jacket. Hindi nagmamadali ang kanyang kilos, sapat na mabagal at malinaw upang makita ng lahat. Dumulas ang jacket mula sa kanyang mga balikat, inilalantad ang maningning na kulay pulat bughaw at ang nagniningning na araw at mga bituin. Isang simbolo na napakapamilyar ngunit palaging ipinagkakait sa kanya. Ngayoy nakalantad ito sa harap ng libu-libong tao nang walang anumang takip. Hindi ito isang pagwawagayway, hindi rin isang patagong pagtatago, kundi isang marangal na paglaladlad na tila ang pambansang watawat ang bumabalot sa kanyang likuran. Ang buong estadium ay natigilan sa loob ng 2 segundo, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Agad na pinindot ng technical staff sa control room ang switch at lumipat ang kuha sa isang malawak na anggulo ng mga manonood, ngunit huli na ang lahat. Ang imaheng na ipalabas sa mapagpasyang sandaling iyon ay buong-buong naitala ang nagniningning na kulay ng watawat sa kanyang likuran. Sa hanay ng mga dignitaryo, nagsimula ang isang maliit na kaguluhan. Ang mga opisyal mula sa komite ng organisasyon ay nagsimulang maglakad patungo sa entablado. Ilan ang tumayo sa gilid ng podium, walang tigil na sumesenyas gamit ang kamay. Hinihiling na isuot niyang muli ang jacket. Ngunit hindi kumilos si Isabela, na natili siyang nakatayo ng tuwid at matatag na tila ipinako sa lupa. Tuluyan nang huminto ang palakpakan, at ang kapaligiran sa estadium ay tila nagyelo. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa watawat sa kanyang likuran, sa pagtanggi ng isang maliit na tao na makipagtulungan. Sa sandaling iyon, nakatayo siya sa tuktok ng karangalan. Walang luha, walang ngiti. Tanging katahimikan at isang bakal na determinasyon nakitang-kita sa bawat naninigas niyang kalamnan. Inaasahan na niya ang sandaling ito. Kalahating oras bago iyon, habang nakaupo sa waiting area, nakita niya mula sa malayo ang mga tauhan na ikinakabit ang pulang bandila na may 5 bituin ng Tsina sa sistema ng pagtataas ng watawat. Ang puso niya ay tila piniga ng isang hindi nakikitang kamay. Lumapit siya at tinanong ang isang tauhan kung bakit hindi ang nasyonalidad na nakasulat sa kanyang registration form ang gagamitin. Malamig lang na sumagot ang lalaki na lahat ay sumusunod sa regulasyon ng komite. Aakma pa sana siyang magtanong, ngunit binalaan siya ng isa pa na huwag nang guluhin ang proseso ng seremonya. Wala na siyang sinabi, tahimik na bumalik sa kanyang upuan, dahan-dahang tiniklop ang kanyang jacket at mahigpit na niyakap. Hindi niya ito binitawan. Hindi ito isang biglaang pagtutol, kundi isang paghahandang matagal ng pinagnilayan. Alam niyang ipakikilala siya bilang kinatawan mula sa Tsina. Alam niyang gagamit ang komite ng mga teknikal na paraan
upang automatikong iuri siya sa sistema. Ang mga salitang iyon ay sumira sa lahat. Ngunit hindi niya inasahan na kahit sa likod ng kanyang pangalan ay walang awa nilang idadagdag ang dalawang salitang iyon. Sa malaking screen, lumitaw ang kanyang pangalan na sinusundan ng mga salitang bansa. Tsina, na tila nanunuya, tumingala siya sandali at naalala ang qualifying round kung saan bumulong sa kanya ang isang atleta mula sa Aprika. Insik ka ba? Bakit sabi sa impormasyon hindi naman? Sumagot lang siya. Dahil taga-Pilipinas ako. Natahimik sandali ang kausap niya bago nagsabing, hindi nga kayo magkamukha. Iyon ang pinakasimple at pinakatapat na sagot na narinig niya. Walang pagsisiyasat, walang paninindigan, tanging isang purong pagkilala na hindi niya inaasahan. Isang mamamahayag na may buhok na kulay ginto sa hanay ng media ang biglang tumayo. Itinaas ang kanyang kamera at walang tigil na kumuha ng litrato niya. Nagmamadaling tumakbo ang mga voluntaryo patungo sa hanay ng mga dignitaryo. Tila humihingi ng utos kung paano haharapin ang sitwasyon. Ngunit hindi siya natinag. Tumingin siya sa kabila ng stadium, patungo sa malayong hanay ng upuan, at huminto sa mismong lente ng kamera ng telebisyon na nakatutok sa kanya. Mas lalo niyang itinayo ang kanyang katawan. Inayos ang jacket sa kanyang likuran, at nanatili sa posisyong iyon sa loob ng 10 segundo. Natapos ang pambansang awit, nagmamadaling ipinahayag ng MC ang pagtatapos ng seremonya. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang kanyang mga kamay. Nananatiling buo ang simbolo sa kanyang likuran, at tahimik na bumaba mula sa podium. Sa likod ng entablado, 3 tao ang humarang sa kanya. Isang kinatawan ng komite, isang liaison officer ng koponan, at isang interpreter. Pabulong nilang sinabi sa kanya na ang kanyang ginawa ay isang malubhang paglabag sa mga alituntunin ng seremonya. Ang mga salitang isinali ng interpreter ay kasing lamig ng yelo. Kailangan niyang magsumite ng isang formal na paliwanag. Nalinilinaw na ang kanyang ginawa ay walang anumang pampulitikang paninindigan, kung hindi ay babawiin ang kanyang medalya. Nanatiling kalmado si Isabela. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa kanila. Iyon ay isang pahayag na siya mismo ang nagsulat. Walang mga slogan, walang pampulitikang deklarasyon, iisang pangungusap lamang, mula ako sa Pilipinas. Ang tagumpay na ito ay para sa bayan ko. Matapos basahin ng interpreter, natigilan siya ng ilang segundo, hindi agad nagsalita. Inudyukan siya ng liaison officer na magsalin. Nag-atubili siya sandali bago basahin ang maikling pangungusap na iyon, na tila isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa. Walang tugon. Ngunit yumanig ito sa mga mata ng lahat ng nakarinig. Hindi na sila nakipagtalo pa at hindi na rin siya lumingon. Sa dulo ng pasilyo, siksikan na ang mga mamamahayag. May mga may hawak na kamera, may mga sumisigaw ng kanyang pangalan, mayroon pang nagtaas ng gawang kamay na placard na may nakasulat na, "Ang Dalagang Pilipina." 10 minuto ang nakalipas. Hindi nila alam kung sino siya. 10 segundo ang nakalipas. Kinukunan nila ang kanyang likuran. At ngayon, hinihintay nila siyang ipahayag ang kanyang sariling paninindigan. Hindi siya lumabas kaagad. Muli niyang tiniklop ang jacket, inilagay sa kanyang bag, inayos ang kanyang buhok, at saka humakbang sa gitna ng nagkikislapang mga ilaw ng kamera. Nag-zoom in ang mga lente, halos idikit na ang mga mikropono sa kanyang mukha. Iisang pangungusap lang ang kanyang sinabi. Kung ang isang atleta ay wala man lang karapatang sabihin kung saan siya nanggaling, wala ring kwenta ang medalyang ito para ipagmalaki. Ang buong silid ay natahimik sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos ay umugong ang tunog ng mga kamera na parang isang bagyo. Ang kanyang sinabi ay patuloy na umalingaw-ngaw sa social media. Kung ang isang atleta ay wala man lang karapatang sabihin kung saan siya nanggaling, wala ring kwenta ang medalyang ito para ipagmalaki. Noong una, sa mga grupo lang ng palakasang ito ibinahagi, pagkatapos, tila isang apoy na kumalat ito sa komunidad ng mga Pilipino online. Sa huli, maging ang mga news sticker
Sa mga internasyonal na channel ng balita ay ipinakita ang pangungusap na ito. Hindi siya sumigaw ng slogan, ngunit sapat ng malakas ang boses ng kanyang katawan. Ang larawang iyon ay muling ipinalabas ng mga media outlets sa buong mundo. Sa loob lang ng 10 segundo, ang larawan ay nagbigay daan sa hindi mabilang na interpretasyon. Ang Asahi Shimbun ng Japan. Isang maliit na kilos gamit ang isang jacket ang sumira sa nakabibinging katahimikan tungkol sa isyu ng nasyonalidad sa mga pandaigdigang arena. Ang Le Monde ng Pransya. Nakita natin ang isang atletang Pilipino na nakahanap ng paraan upang ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan sa ilalim ng mahigpit na mga patakaran. Ang The Straits Times ng Singapore. Hindi siya sumigaw ng slogan, ngunit isa ito sa mga pinakatahimik at pinakapinong protesta na nasaksihan. Samantala pinili ng CCTV, 5 ng China, na putulin ang buong bahagi ng paggawad ng medalya at ipinalabas na lang muli ang mga eksena ng kanyang kompetisyon na may subtitle, Atletang Chino, nagwagi ng gintong medalya. Ngunit ang larawan ay kumalat na sa 10 pinakapinapahanap na paksa sa internet. Ang pangalang Pilipinas ay naikabit sa mga salitang tulad ng paninindigan, dangal, kabataan, at isang nakababahalang senyales. Sa isang gabi lang, mula sa isang hindi kilalang atleta, siya ay naging sentro ng atensyon ng publiko. Nakaupo siya sa kanyang silid sa hotel na hindi binubuksan ang ilaw. Walang tigil ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Nag-text ang kanyang mga kasamahan. Okay ka lang ba? Huwag kang matakot. Hindi tumawag ang kanyang coach. Nagpadala lang ng isang maikling tandang pananong. Sa bahay, walang sinumang kumontak. Natila isang tahimik na pagtanggap sa kanyang desisyon. Ngunit alam niya na ang kanyang mga magulang ay tiyak na nakaupo sa sala sa Maynila, nakatutok ang mga mata sa telebisyon. Sa labas ng bintana ay ang mga ilaw mula sa matataas na gusali sa isang dayuhang lungsod. Ngunit pakiramdam niya ay tila ang buong lungsod ay nasa ilalim ng tubig. Naalala niya ang gabi bago ang kompetisyon nang mag-isa siyang dahan-dahang tumatakbo sa paligid ng training grounds. Ang nasa kanyang mga tenga ay hindi musika, kundi mga lumang clip ng kanyang mga laban. Hinahanap niya muli ang kanyang pakiramdam, ang kanyang sariling tinig. Naglaro na siya mula pagkabata. Mula sa lokal na paaralang elementarya hanggang sa mga pambansang kompetisyon sa high school, palaging may mga mamamahayag na nag-i-interview. Ngunit sa tuwing ibabalita, ang pangalan ng kanyang paaralan ay isinusulat bilang mataas na paaralan mula sa Special Economic Cooperation Zone. Noong una, hindi niya maintindihan. Tinanong niya ang kanyang guro kung bakit kailangang baguhin. Tinapik lang siya ng guro sa balikat at sinabing, "Alam mo na, kailangan para makasali ka." Naiintindihan niya, ngunit palaging may bumabara sa kanyang dibdib. Noong 2 baitang, nanalo siya ng gintong medalya sa pambansang palaro. Kinabukasan, ipinalabas sa balita ang eksena ng kanyang pagtanggap ng parangal. Gaya ng dati, sa ibabang kaliwang sulok ng screen, may nakasulat na, "Kinatawan mula sa Special Economic Cooperation Zone." Sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi sa hindi niya kayang magsalita, kundi dahil ang lahat ay tahimik na nagtitiis para sa kanya. Sa kolehiyo, 3 beses siyang nag-apply para sa isang internasyonal na training camp. Sa huli, isang dayuhang coach ang personal na nagsabi sa kanya na hindi ang kanyang pasaporte ang problema, kundi ang pangalang nasa likod niya ang nagiging dahilan kung bakit ayaw ng mga organizer ng gulo. 20 taong gulang pa lang siya noon, at iyon ang unang pagkakataon na naisip niya. Kung isang araw ay makatayo nga siya sa pandaigdigang entablado ng karangalan, ano kaya ang magagawa niya? Ang jacket na iyon ay inihanda niya mula pa noon, itinago sa isang lihim na bulsa ng kanyang maleta. Hindi ito mabigat, ngunit pasan niya ito sa loob ng maraming taon. Kumatok sa kanyang pinto ang media liaison officer at sinabing maraming internasyonal na news network ang gustong makakuha ng eksklusibong panayam. Hindi siya pumayag. Wala siyang sinabi. Umiling lang. Ngunit ilang minuto ang lumipas.
Nakarinig siya ng ingay mula sa balkonahe sa ibaba. May mga taong may hawak na banner. May mga sumisigaw. Sinusuportahan ka namin. Mayroon pa ngang may hawak na karton na may nakasulat na isang pangungusap. Ang sinasabi niya ay hindi lang tungkol sa kanya. Natigilan si Isabela ng ilang segundo at uminit ang kanyang mga mata. Hindi na niya matandaan kung kailan huling pumalakpak ang publiko para sa isang pagpapahayag na walang pampulitikang islogan. Noong bata siya, tinulungan niya ang isang taong nadapa sa istasyon ng tren. Ang mga tao sa paligid ay tumingin lang ng may pag-iingat. Minsan niyang sinabi sa isang estranghero, "Taga-Pilipinas po ako," at bigla na lang itong nag-iba ng usapan. Ngunit ngayon, may mga taong gumagamit ng mikropono ng buong mundo upang isigaw ang mga salitang hindi niya masabi. Kinabukasan, lumitaw siya sa isang press conference. Sa simula, hindi siya inimbita ng komite, ngunit dahil sa matinding pressure, 12-dosenang mga media outlet ang nagdeklara. Kung hindi siya darating, hindi namin ito i-cover. Sa huli, sumuko ang komite. Tumayo siya sa entablado, walang script, hindi kumakatawan sa anumang panig. 3 bagay lang ang sinabi niya. Una, tungkol sa kanyang pagsasanay mula elementarya hanggang ngayon. Pangalawa, tungkol sa dahilan kung bakit siya nagpapatuloy sa paglaban kahit alam niyang hindi siya kailanman ipakikilala ng buo. Pangatlo, sinabi niya, "Ginawa ko ito hindi para baguhin ang anuman. Ayoko lang magpatuloy na magpanggap na walang nakikita. Isang maikling pangungusap lang, ngunit sa hanay ng mga mamamahayag ay may maririnig ng mga mahinang paghikbi. May yumuko at umiyak. May nagsimulang pumalakpak. May kumuha ng telepono para i-record ang lahat ng sinabi niya. Wala pang 1 oras matapos ma-post, umabot na sa 5 milyong views ang video. Sa mga lansangan ng Pilipinas, nagsimulang lumitaw ang kanyang larawan hindi sa mga opisyal na poster, kundi sa mga sticker at poster na gawa ng mga tao. Wala roon ang kanyang mukha, wala ang kanyang pangalan, tanging ang imahe ng likod ng isang dalaga na nakatayo sa podium ng karangalan. May bandila ng Pilipinas sa kanyang balikat. Sa ilalim, isang caption lang. Sa sandaling ito, tayo ay siya. Kasabay nito, naglabas ng pahayag ang komite. Ang kilos ng atleta sa seremonya ay lumabag sa prinsipyo ng neutralidad sa palakasan. Inilalaan namin ang karapatang gumawa ng mga susunod na hakbang. Ang kanyang medalya ay nasa panganib na bawiin. Nagkomento ang state media ng China. May ilang individual na sinusubukang gamitin ang entablado ng palakasan upang isulong ang mga separatista nilang ideya. Ito ay isang kilos na tiyak na mabibigo. Ngunit, nag-post ang International Olympic Committee, IOC, ng isang mensahe sa kanilang opisyal na website. Walang pangalan, walang paninindigan, ngunit nag-iwan ito ng malawak na puwang para sa interpretasyon. Ang unos na ito ay hindi na lang tungkol sa kanya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero, ang atleta mula sa Aprika. Sabi niya, "Nakita ko na ang larawan. Ngayon, alam ko na kung sino ka." Hindi siya nagsalita, nanginginig ang kanyang kamay. Nagpatuloy ang lalaki. "Pinaniwala mo akong muli na ang palakasan ay hindi lang tungkol sa kompetisyon." Sa dulo ng linya ay isang mahinang pagbati. "Congratulations sa nagwagi ng gintong medalya mula sa Pilipinas." Nang bumaba siya ng eroplano sa Naya, napakaganda ng sikat ng araw. Walang opisyal na delegasyon, walang magarbo na seremonya. May hawak na mga larawan, may mga sariwang bulaklak, may mga may dalang jacket na katulad ng isinuot niya sa podium. Lumapit siya. Hindi siya nagsalita. Hindi rin sila nagsalita. Nagkatinginan lang sila at tumango. Natila ba may usapan? Natila sabay-sabay silang lumabas mula sa isang bagyo. Hindi iyon isang pagsalubong sa isang bayani, kundi isang paghahanap ng pagkakaisa. Sa araw na iyon, tunay niyang naramdaman na nakauwi na siya. Hindi pa tapos ang laban sa opinyon ng publiko. Nagpadala ng opisyal na sulat ang komite. Hinihiling na magsumite siya ng paliwanag sa kanyang ginawa, kung hindi ay isa sa alang-alang ang pagbawi sa medalya.
Ang press release ay maingat na isinulat, ngunit alam niyang isa itong babala na puno ng pressure. May mga nagpayo sa kanya na sumuko na mas mahalaga ang medalya kaysa sa paninindigan. May mga nagpahiwatig na dapat niyang sabihing, isa lang itong hindi pagkakaunawaan, isang biglaang emosyon na walang pampulitikang kahulugan. Ngunit wala siyang sinabi. Sumulat lang siya ng isang tugon na may 8 salita. Ang ginawa ko ay katotohanan, hindi kailangan ng paliwanag. Nang gabing iyon, naupo siya sa tabi ng kanyang lumang estante ng libro at binuksan ang isang sulat na hindi niya kailanman ipinadala. Ito ang sulat na isinulat niya noong high school para sa kanyang sarili sa hinaharap. Hindi ko alam kung nasaan ako 10 taon mula ngayon, pero kung nakakatakbo pa rin ako, sana kapag tumayo ako sa entablado ng mundo, aakyat ako sa ilalim ng pangalan ng Pilipinas. Binasa niya ito, tiniklop, at isinuksok sa isang sulok ng pader. Hindi iyon isang pangako, kundi isang paalala. Naisip na niyang sumuko. Naisip niyang kung babawiin ang medalya, magsisisi kaya siya. Ngunit nang tumayo siya sa mismong podium na iyon, doon niya naintindihan. Hindi dahil mas matapang siya kaysa sa iba, kundi dahil hindi na niya kayang magpanggap na walang nangyayari. Ilang araw ang lumipas, lumabas siya sa isang panayam. Tinanong siya ng host, kung maibabalik ang panahon, gagawin mo pa rin ba iyon? Sumagot siya nang walang pag-aalinlangan. Kung ang isang atleta ay wala man lang karapatang sabihin kung saan siya nanggaling, para saan pat? Aakyat ako sa podium na iyon. Pagkatapos ng kanyang sinabi, wala nang sumunod na tanong ang programa, wala nang sumunod na kuha, dahil wala nang kailangan pang itanong. Sa huli, hindi binawi ng komite ang kanyang medalya. At hindi rin sila hayagang tumugon sa kontrobersya. May nagsabing dahil ito sa internasyonal na pressure. May nagsabing resulta ito ng mga panloob na negosasyon, ngunit alam niya na hindi iyon kompromiso. Isa iyong bagay na hindi maiiwasan. Nagpatuloy siya sa pagsasanay, sa pagtakbo, sa paglaban. Hindi siya sumali sa mga entertainment show, hindi nagsalita tungkol sa politika, hindi tumanggap ng mga endorsement. Iisang bagay lang ang ginawa niya. Nagpatuloy sa pagtakbo. Dahil alam niyang naaalala siya ng mundo hindi lang dahil sa jacket na iyon. Kalahating taon ang lumipas. Sa isa pang internasyonal na kompetisyon, muli siyang tumayo sa podium ng karangalan. Sa pagkakataong ito, walang kasunod na salita ang kanyang pangalan, walang ibang bandilang ipinalit, tanging isang malinis na espasyo. Ngunit alam niyang ang espasyong iyon ang pumilit sa mundo na sa unang pagkakataon ay seryosong harapin ang isang pangalang matagal nang binalewala. Wala siyang itinaas, wala siyang sinabi. Pagkatapos niyang tanggapin ang parangal, marahan niyang isinampay muli ang jacket sa kanyang balikat at tumalikod. Mula sa malayo, dahan-dahang nag-zoom in ang kamera, kinukunan ang sandaling iyon. Sa pagkakataong ito, walang maling pangalan na binanggit, walang sinumang sumubok na baguhin ang kanyang pinagmulan. Umalis siya sa gitna ng katahimikan, ang kanyang likod ay mukhang magaan, ngunit nag-iwan ng pinakamalalim na imahe sa buong estadium. Hindi niya binago ang kasaysayan. Tinanggihan niya lang na katawanin siya ng iba, at dahil doon, siya ay naaalala. Hindi siya sumigaw ng islogan, hindi nagwagayway ng dokumento, at hindi nakiusap na unawain siya. Simple lang ang ginawa niya. Habang itinitaas ang watawat ng iba, gumawa siya ng isang bagay para sabihin kung sino siya. Walang labis na salita, ngunit ipinakita niya sa buong mundo kung saan siya nanggaling. Hindi siya nanghamon, hindi siya lumaban. Sinasabi niya lang ang tungkol sa isang karapatan na dapat ay mayroon ang lahat. Ang karapatang sabihin kung sino ka at kung saan ka nagmula. Maaaring makalimutan ng mga tao kung ilang segundo niya tinakbo ang karera. Ngunit habang buhay nilang maaalala, na sa sandaling nakatayo siya sa entabladong iyon, hindi siya yumuko, hindi siya maingay, ngunit hindi na rin siya nanahimik pa.